Sa pulang outload drone na ito na pumasok sa baybaying dagat ng San Antonio, Zambales sa 50 caliber machine gun ng Marine Air Defense Integrated System o MADIS ng United States Marine Corps. Ang mas mabilis na Banshee drone naman na ito, hindi rin nakaligtas. Dito ginamit na ang Stinger missile, pangunahing sandata ng MADIS, kung saan sa isang missile launch bagsak ang drone. Hindi rin nakaligtas ang maliliit na training drone na ito sa 30 caliber machine gun na mounted din sa MADIS. Bahagi ang pagsasanay ng Unmanned Aerial Vehicle Operation at Anti-Drone Warfare na isinagawa ngayong araw sa Naval Base sa San Antonio, Zambales bilang bahagi ng 4 na araw na Integrated Air and Missile Defense na nagsimula noong Lunes sa pagpapatuloy ng balikatan exercise. Layunin ng pagsasanay na hasain ang kakayahan, taktika at teknik ng sandataang lakas ng bansa sa coastal defense. It is important for us in order for us to enhance our interoperability with regards in fighting or defending our airspace or our country. Mahalaga na mahasa ang kakayahan ng sandataang lakas ng bansa sa anti-drone warfare, lalo na sa nakikitang trend sa pagbabago ng mga laban ngayon na karaniwan ng gumagamit ng drone. As in the different events that we have conducted, particularly in Palawan, all these particular drones, no, nare-review natin, nakikita natin in the different wars that we have been conducting. These are modern threats, these are different strategies that we have to consider, and basically on this part, kaya makikita natin dyan yung mga drone operations and how to counter them. This is part and how to protect our airspace. Not just by drones, by the different threats in the space or airspace. Ang MADIS ay isang modernong counter-drone at short-range air defense system ng United States Marine Corps na idinisenyo upang magbigay ng mabilis at epektibong proteksyon sa mga ground forces laban sa mga banta mula sa himpapawid, lalo na sa maliliit, mabilis at mahirap matukoy na mga drone. Ang mga radar na ito ang ginagamit para ma-detect yung paparating na banta. Ang makukuhang impormasyon ang siya namang ibinabato doon sa operator ng MADIS at siya namang tatargetin ng missile. Bahagyang nade-delay dahil sa mga namomonitor na interloper o mga namomonitor na eroplano malapit sa exercise area. Kung minsan naman ay bumabagsak ang training drone gaya nito. Hindi rin agad natatamaan ang drone. Sabi ng AFP, bahagi ito para mas masanay ang mga sundalo. Bukod sa MADIS na ginamit ngayong araw, gagamitin din sa pagsasanay ang Avenger missile system ng Estados Unidos. Ang Spider ng Pilipinas pero simulated exercise lamang. So basically, we participate by doing integrated approach with our allied countries. So we have witnessed the live fire exercise done by our allied. We have the MADIS system. We also have the Avengers and the Vampire laser. Giit ng AFP, isang taon ang paghahanda sa balikatan at walang anumang bansa ang tinutungkulan nito. The balikatan is not intended to provoke or to intend to address to any particular country. Paulit-ulit namin sinasabi niyan. Pero karapatan ng lahat ng bansa na maging handa sa lahat ng bagay, lalo na sa mga threat ng ating national security. And these exercises are conducted for preparedness. Ang kahandaan ng ating armed forces at the same time to learn and to make sure that we have a secured and open Indo-Pacific. Naging observer naman sa naturang Integrated Air and Missile Defense ang Japan Self-Defense Force. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.